Annyeonghaseyo, 여러분. Welcome back for another lesson. So, in this lesson, guys, may nag-request kasi. Ano daw ba yung mga pagkakaiba ng mga particles? So, ginawan ko na po ng video para maintindihan po natin. Okay? So, the difference of the particles. So, itong dalawa na to, ginagamit natin to sa, ang kahulugan niya ay not. Okay? Mood, tsaka yung an. Okay? So, ito tinuro sa amin ng teacher namin. Sabi dito nung Ryok Opsoyo, okay? Ability don't have, okay? Itong mot na to, ability don't have. Ito namang an na not ay nung Ryok Isoyo, okay? Ibig sabihin ng nung Ryok Isoyo ay ability have, okay? So ito yung mga example. 저는 매운 음식을 못 먹어요. Okay? So, ako ay hindi kumakain ng maanghang na pagkain. Okay? So, number 2, 저는 감기에 걸려서 학교에 못 가요. Okay? So, ako ay may lagnat, kaya hindi ako nakapunta ng school. Number 3, 저는 수영을 못 해요. So, hindi ako marunong lumangoy. Okay? So, yun yung ibig sabihin niya. So, dito number 1, ito namang an, 유일에는 학교 안 가요. Okay? So, hindi daw siya pupunta ng 학교 kapag weekdays. Okay? Number 2, 저는 담배를 안 피워요. So, hindi daw siya, hindi ako naninigarilyo. Ibig sabihin. Number 3, 저는 아침을 안 먹어요. So, ako ay hindi kumain ng umagahan. So, yun yung ibig sabihin niya. And then ito namang and eso. Ano yung pagkakaiba niya? So, ito yung ibig sabihin ng pagkakaiba niya. Pangyang sayong heyo. Okay? Sabi ng teacher namin, ito ginagamit sa direction. Kaya isinulat ko kung ano yung sinabi ng teacher namin. Pangyang sayong heyo. So, direction and then yung time. Okay? Ginagamit natin tong Dinudugtong natin tong sa mga noun. Okay? And then sa time. Ito namang eso, dinudugtong din to sa sa noun, pero may action. Okay? Halimbawa, nasa bahay kayo. And then, ano yung ginawa nyo dun sa bahay? Sabihin nyo, 집에서 쉬어요. Okay? Yung 쉬어요 ay nagpahinga. Kaya, nung sinabi mo ang reason, di ba sinabi ko na nga to na ang eso ay may reason kung bakit ano yung ginawa nyo doon sa bahay. Okay? Diba yung nasa live ko, yun yung sinabi ko. So, ito yung example. Hakiwe kayo. Hakiwe kayo. Pupunta ako sa school. So, direction. Papunta ako sa school. So, nandito ka sa bahay. Pupunta ka ng school. Okay? Ganun yun. So, ito yung tanong. Hakiwe mo 했어요? So, nakapunta ka na sa school. So, and then tinanong ka na, nandito ka na sa bahay. Nandito ko na ulit sa bahay. Ano yung ginawa mo dun sa school? So, ito yung kang ibig sabihin naman ng eso. 학교에서 공부했어요. So, ang ginawa ko sa school, nag-aaral ako. So, yun yung naging action mo. Yun yung naging action. Kaya, eso yung ginamit mo. Kasi, naging action mo is yung nag-aral. Okay? Tandaan nyo guys ha. Para hindi na tayo paulit-ulit. So, number 2, 공장에 가요. 공장에 가요. Pupunta ako sa factory. Let's say for example, nandito tayo sa bahay, pupunta tayo sa factory. Sasabihin mo, 공장에 가요. So, pupunta ako sa factory. Tapos, tinanong ka na, dito ka na ulit sa bahay, nakarating ka na dito sa bahay. Tinanong ka ngayon ng kaibigan mo or kakilala mo, 공장에 뭐 했어요? So, anong ginawa mo sa factory? So, sabihin mo, eto na. 공장에서 일했어요. So, sa factory, nagtrabaho ako. So, ano yung naging action do sa factory? Nagtrabaho ka. So, yun yung ibig sabihin ng eso. Okay? Maliwanag Ako ay nagtrabaho sa factory. Number 3, 친구하고 공원에 가요. So, ayan. Kasama ko ang kaibigan ko, nagpunta kami sa park. So, 공원에 가요.
So, sumagot siya, okay, pupunta kami. So, ano yung ginawa nyo dun sa let's say for example, ano yung ginawa nyo dun sa may park or tinatawag nating Gongwon? Sasabihin mo naman, Gongwon에서 산책했어요. Okay? 산책했어요, ito yung palakad-lakad or naglilibot sa atin. Okay? Para mas madali nating maintindihan. Naglibot-libot kami dun sa park. So, ano yung naging action? Yung palibot-libot. Okay, 산책해요. Yun yung naging action mo dun sa Gongwon. Okay? Kaya eso yung nilagay. Yun yung reason, dahilan. Okay? So, maliwanag guys. Ito namang un and nun topic. Okay? Tsaka yung i or ga. So, dito guys, madalas marami tayong, kahit ako din, aminado ako, minsan nalilito ako dito. Pinagpagawa nga kami ng paragraph ng teacher namin at marami din akong mali. O almost dito ako nagkakamali sa dalawa na to. Kasi may mga part na pwedeng yung i or ga nasa malapit sa dulo. And then tong imisa naman nasa gitna, tong i or ga. Kaya nakakalito siya. Pero sa ngayon naintindihan ko na. Okay? So ito yung example. 이 사람은 경찰이에요. Itong tao na ito ay pulis. Okay? So ang ibig sabihin guys ng un and un topic, ang pinagkaiba niya ay ito. Sabi ng teacher namin 처음 말할 때 사용해요. So, yun ang sabi ng teacher namin. So, kapag first time, first time na sasabihin mo, kapag sasabihin mong first time, gagamitin mo yung un and nun. Okay? So, 사용해요. Yung ibig sabihin ng 사용해요 ay to use, paggamit. Okay? So, kapag una mong sasabihin, maralte, kapag una mong sasabihin, una, 사용해요, ang gagamitin natin ay un and nun. Kapag uulitin natin yung sasabihin natin, ito sabi niya, dashi maralte, 사용해요. Yung dashi uulitin, ulit, okay? Ulit yon. Maralte, kapag sasabihin. Kapag uulitin natin sasabihin, ang gagamitin natin ay i or ga. Okay? So, ganun yung ibig sabihin niya. So, example, 이 사람은 경찰이에요. Itong tao na ito ay police. Number 2, 제 친구가 요리사예요. Ang kaibigan ko ay chef or cook. 저는 학생이에요. Ako ay mag-aaral. So, sa i or ga, subject siya. 학생이 아니에요. 선생님이에요. Okay? Hindi estudyante, teacher siya. Hindi siya estudyante, teacher siya. Okay? So, yun yun. 책상이 아니에요. 의자예요. Hindi yan desk. Bangkuan yan or upuan. Bangkuan or upuan yan. So, 교실이 아니에요. 식당이에요. So, hindi yan classroom. Restaurant yan. Okay? So, yun yung mga sample sentences na ginawa ko guys. Okay? So, hanggang dyan lang. At sa mga gustong kumuha ng copy, mag-message lang po kayo. And then, pinopromote ko guys sa may YouTube channel natin. Pa-supportahan nyo po para mas marami pa tayong matulungan na mga nag-aaral ng Korean language. So, hanggang dyan lang. Salamat sa panonood. Thank you and God bless.